mapagpalang araw sa inyo mga kalingap. Medyo po maingay dito sa parking po ng Fisher Mall. Ang video po natin for today mga kalingap ay gusto natin i-meet yung isa pong nanay. Yung anak po niya ay isang half Japanese. Sila po ay lumapit po sa atin noon dahil po pinapahanap yung tatay or asawa po niya doon sa Japan. So nung time po natunton po natin kung saan nakatira ang kanyang asawa at tatay po ng kanyang anak. Pero ang masakit po ay yung tatay po ay ayaw po makipag-ugnayan po sa atin. At last po na tawag namin ay sabi po niya ay pag-isipan po niya na tulungan yung anak niya na makapunta ng Japan. So ngayon po ang nanay po ay nag-request sa atin ng kusikitohon. Ito po dala-dala ko ngayon. Nag-request po siya kasi meron din po siyang ina-applyan dito sa Pilipinas na isang agency. So isa sa mga requirements yung kusikitohon. So mamaya ulit explain natin mamaya mga kalingap kung bakit medyo nahirapan po tayo na makapunta yung anak niya doon sa Japan. So yung nanay po ay nandoon na sa taas, naghintay na po sa atin, medyo late tayo. So tara mga kalingap. Nandito na po si Mami Regine. Hinintay na lang po namin yung order namin. Ito po siya. So kumusta ang buhay-buhay sa Pilipinas? Yun, busy sa trabaho, kailangan magpursige para siyempre sa pag-aaral ng anak. Kailangan talaga magkayod dito sa Pilipinas. Kailangan talaga. Lalo na may estudyante tayo, patapos man lang. Ilang na si Angel? Third year po. Third year na. Opo, So isang taon na lang. Isang taon na lang. Isang taon na lang paghihirap. Siguro pwede naman mag-apply si Angel ng trainee ba? Matapos na. Ano ba course niya? Tourism po. Tourism. So yun nga, nakakalungkot yung asawa mo. Last na tawag namin, talagang hindi na sumasagot sa tawag. At saka, may sumasagot pala, sabi niya, ayaw daw niya. Ayaw. Nakakalungkot, no? Anong pakiramdam? Ayan. Anong po siya? So, yun nga. Siyempre, siya na lang ang pwedeng makatulong eh. Nung pinakita ko kasi yung kusikitoon, ito po mga kalingap. Kaya pala, akala po namin yung kusikitoon ni Angel. Kasi nakita ko na na-acknowledge siya dito. Pero hindi daw sapat yung acknowledgement sabi ng agency. Yung agency yun pala napuntahan nyo na dati yung nakachat na pero chine-check na daw yung ganito ninyo. Tapos yun nga, ang nakalagay lang dito na-acknowledge si Angel pero hindi siya na ipasok sa mismong family register ng tatay niya. So yun ang problema natin. Pero nagbigay siya ng option na kung makontak nyo yung tatay niya at makipagtulungan, pwede natin matulungan. Pwedeng matulungan si Angel na makapunta talaga ng Japan. So yun ang problema kasi yung tatay po niya ay kahit anong tawag, ilang beses namin tinatawagan, hindi sumasagot. Hanggang nung last nga natawag namin, sumagot naman siya pero yun, sabi na ayaw daw kasi matanda na siya. Kala niya siguro yun nga eh. Yun na kami, tatabaho naman kami dun, hindi naman kami magpapabigat sa kanya. Yung documents lang yung kailangan namin dahil siya lang naman pwedeng mag-provide. So yun ang nakakalungkot na wala tayong magawa. Una, akala namin kasi nung isa namin yung si attorney kasi hindi niya nakita buo-buo yung ito. So yung agency na sa Manila kasi si attorney naman sa Japan, hindi niya alam ang kompletong proseso dito sa Pilipinas papunta doon. So nung nakausap ko na mismo ang staff ng agency, sinisend ko to sa kanila. Kaso lang sabi nila
Si Angel daw hanggang na-acknowledge lang siya. Kaso lang, hindi siya sa Kusikiton o family register ng tatay niya. Sabi niya, kung makontak ninyo ang tatay niya at willing siya bigay sa mga requirements, 100% si Angel makapunta. Kasi ano naman siya Hapo naman talaga ang tatay. Ano pong feeling? Nakalungkot lang. Wala talagang hindi pa ito yung time. Hanggang po, tamang panahon bibigay din ni God sa amin. Kami din nalulungkot siyempre kasi di ba ako nga din parang umaasa din parang na-excite tapos biglang yun ang hiningi sa agency na kailangan daw hingi ng documents pa sa tatay niya. So doon tayo kahit nagpaano pa kami sa abogado na siya na ang magtawag, hindi daw sinasagot din ang tawag. So kasi para ma-explain ng maayos or tama ang mga documents pero hindi sinasagot ng tatay. Kami din na willing talagang tumulong hanggang lang doon lang kami. Kumusta naman si Angel? Anong sabi niya? Medyo nag-message sa akin kumusta na daw pero hindi ako nakasagot kasi siyempre una kasi parang kasalanan ko din kasi parang nagbigay ako ng pag-asa pa pero yun nga akala ko kasi nandito na sa Kusikiton. Sabi ko, pagbutihin mo na ang pag-aaral mo, sabi ko, para at least kung magpunta ka man doon as in professional, ano ka, kung gusto mong mag-teacher, English teacher. Ang mga need ka ron sa Japan yung English teacher, caregiver, or trainee. Pero mas maganda English teacher kasi pwede siyang magtagal talaga doon sa Japan. At pwede po din siyang permanent doon. Sige lang, nandito pa rin kami tumulong sakaling yun lang kami din nalulungkot yan ang nangyari. So message mo kay Angel? laban lang anak. Alam ko, darating yung time talagang nakapunta ka doon bilang professional na kuha mo yung tagang gusto mo, pangarap mo. Iwala lang sa Diyos, isa lang tayo. Para, nandyan lang sila Sir James para makagapay lang sila. Nandito pa rin kami, huwag kang mag-alala. Kasi gusto talaga namin makatulong lalo na sa inyo na medyo hirap talaga ang buhay dito sa Pinas. So mga kalingap, medyo yung pag-usap namin ay Ma'am Mary Jane kasi umiyak po siya tungkol po sa balitang yung husband niya na Hapon ay ayaw pong magbigay ng mga documents para po sa kanyang anak. So kami po ay limitado din po ang galaw namin kasi kahit hindi naman pwede ang documents namin, kailangan yung tatay. So kami din po ay nalulungkot kasi nag-expect din po ako na makakapunta si Angel doon sa Japan. Kain muna kami. So ito yung na-order namin mga kalinga. Papakainin na lang natin si Ma'am Mary Jane para hindi na iiyak. Dito kami sa Tokyo mga kalingap. Tumatawa na po si Ma'am Mary Jane. Kanina umiyak po siya dahil po sa nangyari. Pero ganun talaga. Pero nung kayo pa sa Hapon,
na-feel mo yung love ng sa hapon sa'yo? Yung palagi siyang umuwi dito. Paano ba siya magmahal? Mahigpit kasi parang may pagka-stick to kasi din yan eh. Parang pag nagkamali ka, Magagalit. kahit mababaw, wala mag-sorry ka agad. Ma-pride. At saka di uso sa kanya yung lalambingin ka pag ikaw naman yung nagtatampo. Wala. Bahala ka dyan. Oo, pag inarte ka, pag galita ka pa, uy, bumangon ka dyan, ganyan. Dito ko sa harap ko, gano'n. Kakain siya na ano. Siyempre, tatampo ka, di ka sasabay kumain. Nagagalit siya pag hindi ka, tumayo ka dyan. Hindi niya alam, nagtatampo ka. Hindi nila alam yung lambing na nagtatampo Sa ka. dami-dami ng hapon doon sa Japan na ano, bakit siya ang sinagot mo? Kaya nga eh. Kung sakaling mapanood niya ulit to, hapon, anong sabihin mo? Manda ka. Punta dyan yung anak mo, balak araw. Bilang professional na siya. Magiging proud ka sa kanya. Kung hindi ka man maging proud ngayon, balang araw magiging proud ka na Sana buhay pa siya, no? kapag-aral. Kaya nga eh, bis naalagaan ka ng anak mo. Eh, lalo niyang matanda ka na. Ayaw Naalala ko yung sinabi ni Angel no na, Kuya, pag makapunta ba ako dyan, pwede ba ako doon pumunta sa tatay ko para Diba? malagaan ko siya? Oo. Diba? Diba? Maganda sana ang plano ng bata eh. Pero ito namang hapon, sobrang tigas ang puso. Ayaw makipag-cooperate. Takot ano, kala niya magpapaampun sa kanya. Siyempre pupunta doon para ano, trabaho, magsumikap. Dahil iba pa rin yung ano doon, para dito sa Pilipinas. Siyempre nag-iisang ano din siya, tatanaw-tanawin siya ng ano niya na, kamusta na ba yung tatay ko? At least hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Kahit papaya yung tatay niya, sumikap pa siya. Ayos niya yung pag-aaral niya kahit ganun yung ginawa ng tatay niya. Nung sinabi mo kay Angel na tungkol sa sinabi ng tatay niya na kung makapunta siya dito, huwag dito sa bahay. Anong sinabi kagad ni Angel? Grabe naman. Nasaktan siyempre mo. Grabe naman. Grabe no. Buti na lang si Angel, parang strong no. Oo, Parang talaga yung madali batang niyang yun. i-handle ang problema ba? Oo. Hindi katulad siguro sa iba na magtampo, magalit. Oo, Pero siya parang easy lang. Oo. Wala tayong magawa. Parang gano'n, no? Ganun lang siya. Ganun kabait yung maganda ang pagpapalaki mo sa kay Angel. Kaya saludo din ako sa iyo bilang nanay na nagsumikap para sa iyong anak. Hindi naman, bata pa naman tayo, hindi natin alam ito. Nakating talaga ang para sa inyo. So ito na po, turn over ko na po sa iyo yung kusikitohon. Nakaraw, nagagamit ka rin ng anak ko. Di kung sakaling may mga opportunity na kailangan ng bago, pwede naman. Every month naman kami umuwi. Kailangan lang ng panibagong SPA. Magkano ang binayad mo sa SPA no? Ano lang yun? 300. 300. Dalang araw magagamit ka din nila sa laging pinahawakan na lang niya basta nandiyan sila Sir Jim. Hindi niya magsusumikap ako Oo, basta nandiyan pa rin. isa po kayo sa inuubutan niya ng lakas ng loob eh. Kaya nagpupursige din po siya sa pag-aaral niya. Alam niya, nandiyan po kayo para sa Magbigay na lang ako ng pamasahe mo kasi nilaan mo tong 1,000 lang ang pwede. Kaya ka. Ito po mga kalingap. Para po may Thank you po, siya. Sir James. God bless po, Ma'am Jenna. Pasensya na po, 1,000 na lang. 1,000 din? 1,000 din. Pasensya po. Thank you po. Ingat po kayo lang. Birthday na anak niya. Hindi rin niya inalala na. Yan, no? Dati tumatawag pa yan.
October, at nung 23 din, di ba? 28 Oh, 28 oh. Ikaw 23. Opo. Oo. 28. Sa January 1. Sige. Uwi na po tayo mga kalingap. Galing po tayo sa Fisher Mall kung saan doon po kami nag-meet ni Ma Mary Jane. At tayo po'y uwi. Ayan na po'y uwi mga kalingap. Ito po ang street ng Roosevelt. Sarap talaga sa Pilipinas mga kalingap. Kahit masikip ang daan, maraming tao, maraming bisikleta, nakamotor, maingay. Pero namimiss ko po ang lugar. Pilipinas po. Maaasahan mo, nandito lang ako. Kung meron kang problema, huwag kang mahiyang lumapit. Pagkat dinig ka ng Diyos, huwag na sa patalim kakapit. Dahil narito ako para kayo ay matulungan. Maliit o malaki, pangako ay maaasa. So mga kalingap, dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. Ako po'y nagsasabi sa inyo na God is good all the time, and all the time God is good. Maraming salamat po.